Kasi ko lang eh. Dati hindi ko natatakas. Dahil na po cancer, ito palakpakan po namin. Dati na ito po. Kalugad si nanay po, sa ngayon po sa kanya, 3 taon na daw po siya hindi nakakakita ng wala pong salamin. At kung sa ngayon din po sa kanya, 3 taon na rin daw po niyang hindi na itataas ang kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay. Ngunit nang kayo daw po ay nanalangin, kanina nakaramdam po siya ng init sa kanyang katawan. At ngayon po kahit wala po ang kanyang salamin, siya po ay nakakakita na ng maliwanag at ang kanyang paa at kamay ay itataas na po. Tanda po na siya po pinagaling ng ating Diyos. Ito po hindi nakakakita ng maayos. Ito nakakakita na hindi niya itataas yung dalawa niyang kamay taas. Hindi niya itataas yung dalawa niyang pataas. Mahirap pumalak po ang mga tao ito. Matang malabo, nakakita, mga kamay. Hindi na itataas na itataas na mga hindi na igagalaw na ikikilos na. Mahirap pumalak po yung mga tao ito. God bless you. Makadinis lang. Malagkat si ate naman po ay meron pong bukol sa magkabilang bahagi po ng kanyang leeg na kasing laki po ng itlog ng pugo. At nagulat na naman po siya kanina nung kinakapa niya po yung parehas niyang leeg, wala na po siyang makapa, tinunaw po ng ating pong Diyos sa buhay. So, dalawang bukol sa leeg mo. Kasi laki ng itlog ng pugo. So, kumusta na siya ngayon? Wala na. Wala ka na masasalat. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Ano nangyari? Managkat sila po ay mag-asawa, galing po ng Binyan, Laguna. Ayon po sa kanila, araw-araw daw po sila nanonood ng programang Oras ang Wala sa TV5. At si ate naman po ay may sakit daw po sa kanyang puso. Hirap daw po siyang huminga. Nahahap daw po siya. Pero ay hindi na po siya hinahapon. Huwag daw po sa atin dahil guminhawa po kanyang pakiramdam. Si tatay naman po ay sabi po niya mahigit daw po 10 taon na daw po may prostate po siya. Palagi daw po siya labas daw po sa CR, pabalik-balik sa CR. Pero ngayon simula po nandito po siya sa gawain ng Diyos. Isang beses lang daw po siya pumihi. Tanda ko na sila po mag-asawa ay pinagaling ko ng ating Diyos na buhay. Kumusta na po kayong dalawa? Okay na po ako. Kayo. Isang beses lang hindi ito. Dapat nagsalita rin tayo dun. Galing na po yung mag-asawa. Okay na pala. Oo, tayo eh. Dapat tuwan-tuwa po yun. Kasi silang dalawa po yung pinagaling. Sino po lang magaling sa inyong dalawa? Dapat Praise God. God bless you. Ano nangyari? Man of God, si Kuya Wilfredo po ay almost 23 years pong malabo ang kanyang dalawang mata. Opo. Dati po, hindi daw po niya nababasa yung mga maliliit na letra po nakasulat po dyan. Pero kanina po, nandun po kami sa lugar na to, pinabasa ko po sa kanya, nababasa niya na po ito. At yung dalawang braso daw po ay nangangalay. Pero ngayon po ay wala na daw po pangangalay. Siya po pinagaling ng ating Diyos. Ibasa nga po yung maliit na letter. Kahit hindi po yung 23 taong malabo magaling sa baso sa pimbali. Actually, ito pinababasa ko yung binasa niya. Palakpakan po natin si Jesus. God bless you. Sila pong dalawa ay magkapatid. Si nanay po, yung nakaitim na mas matanda, ay meron po siyang 8 taon na diabetes. Kung nga po na diabetes, malabo po yung kanyang mata. Pero sa ngayon po sa kanya, ngayon po nakakita na po siya ng maliwanag. At ganoon din po yung mataas po niyang cholesterol ay normal na po ng Diyos. At si ate naman po na naka-blue ay meron daw po siyang 3 taon na arthritis sa kanya pong balikat. Hindi po na itataas yung kanyang mga kamay. Ngayon po na itataas na. Parehas po silang pinagaling ng ating Diyos na buhay. So ito po diabetes, malabo mata. Gano'ng matagal na pong malabo mata yun? Walang taong malabo mata dahil sa diabetes. Ngayon po maliwanag na. Nakakaaninag po po. Kaya na pumalakpak mga tao rito. Nakakaaninag na, maliwanag na yung palakpak nyo, hindi pa nakakaaninag. Kaya po lang magaling sa inyong dalawa. So Lord Jesus, panoorin mo kaya. Ano nangyari sa Ito na siya, sabay-sabay yung mga senior na ito, nakakatuwa mo yung kanilang patotoo. Si nanay po, isang buwan na pala napapanood sa telebisyon. Siya po hindi katarata, bingi, pero sakit sa puso, may rayuma. Sabi po niya, talagang kung hindi daw nabalitaan na pupunta kayo sa Laguna, talagang sa isang linggo, pupunta sila daw sa Katipunan. Pero tuwan-tuwa po siya nung narinig niya na pupunta kayo ng Laguna. Sabi niya, nung nakita ko lang ito kayo ni nanay, pagpasok, pinagaling na siya ng Diyos. Ganyan po yan. Sinakay po bigay. Sa kakapanood, nakakita yung sa kanina. Sa kakapanood, nakakita.
Kahit nga sa akin lang yun. Talagang maraming Ano ba yan? Meron ako niya biglang pagbukas ko ng video siya. nakakatakbo na wala na Sa'yo nang panood ko agad. Hindi lang po. Gumani yung pakiramdam ko. Pumunta siya ng Paggabi kaya EDSA, na. ng church. Tagal na nakakaya. Sa ano ka na? Tanong sa Soritsu, di ba dati may pagkabigan ka na? Ako, tinutulungan. Dapat sinasabi doon. Si nanay din po ay hindi. Meron po siyang sinusitis, meron po siyang sakit sa puso. Sabi po niya, nanonood po siya ng telebisyon at sa kanyang panunod, siya po pinagaling na ng Diyos. At kaya siya narito para seryuhan yung kagalingan niya sapagkat lahat daw po ng sakit niya, pinagaling ng Diyos. Ito rin, Bingi, sa kakapanood, dinasabi niya. Siyempre, nakikita niya yung nangyayari. Bintang-bint sa kanya yun. Isa naman kanina bulag, pero narinig niya po yung preaching ko. Bintang-bint sa kanya yun. Tapos naman niya. So, ganyan po kabuti. Punta na po kayo ngayon. Pero okay na. Kalagayan ko kasi gabi-gabi nagpapahilot ako sa mga apo ko. Pero ngayon, talagang maganda na ako. So, wala na. Yung mga nito, salamat Lord. Parapangan po natin si God bless you. Si tatay naman po, ito anniversary sa Marikina natin daw po siya, tagalaguna po siya. Sabi niya, natin mo yung sakit niya, ipinagaling ng Diyos. Kaya lang, hindi po siya makadalo dahil hindi po siya makakarating. Sabi niya, wala siyang pamasahe. Kaya natutuwa siya nung nadating kay sa Laguna. Sabi niya, mula po July, hindi siya nakakalakad. Pero ngayon, sabi niya, pwede dito ba? Po, pwede dito. Bakit pinagaling ako ng Diyos? Hindi ba nga ginagalit pa ngayon? Thank you ng Diyos. Si ate ko, nagpunta po siya sa tamang lugar na ito kanina po na nahihilo po siya. At sobrang sakit daw po ng ulo niya po, isang buwan na po. At pabalik-balik po siya sa doktor. At nung nagpunta po siya dito kanina, nahihilo po siya. Pero nung habang nakikinig daw po siya sa inyong pangangaral, nawala daw po yung pananakit ng ulo, nawala daw po yung sakit po ng kanyang tinga, hindi na po siya nahihilo. At saka yung sa kanya, wala namang doktor dito, nasa pa yung mga doktor. Pero habang nakikinig po siya, lalo na po pinag-pray niyo po siya, nawala po lalo po yung kanya pong sakit, siya po yung maginhawa na lang po na maginhawa po ang kanya pong pakiramdam. At siya po yung pinagaling na ating Kasi Panginoon. natin naghahanap ng gusto. Natagpuan niya yung pinakatagin ng pagkakas si Jesus. Kala yun siguro. Walang bayan, walang reseta, walang bihot. Kumita na po kayo. Okay na, wala na akong nararamdaman, malakas na ako. Nawala na yung sakit ng ulo ko, yung paghihilo, at ang sakit na, masakit po yun sa taenga ko, iba sa ulo eh. Wala na po ako nararamdaman. Naghahanap po kanina ng doktor, eh kayo pala yung doktor na, ay wala na yun. Thank you, Jesus. Yun God. Sa Pilipinas, naghanap siya ng doktor, si Jesus yung na-encounter niya. Siya talagang nakilang magagamot sa kanya kapamunta po. God bless you. Yung good na Diyos, sakay po kay nanay, 10 taon na po kung mayroon siyang katarata. At ang sabi po ng doktor, makakailangan po siya ng 51,000, pero wala po siyang 51,000. Kasabay po ng tingko ng Diyos, meron po siyang 3 buwan po na stiff neck, hindi niya po maigalaw, kanya po leg, masakit daw po ito. Pero po rin ng Diyos na may nakapanood po siya sa ating pong TV5. Gabi-gabi din po siya nakakapakinig. Po rin ng Diyos na buhay siya po nagpapahal po lang, hindi ko galing. Pero sa oras na pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Dahil ang problema ko si nanay, albulari, magbabayad ka, doktor, 51,000, kita niyo kung sakit ng ilong kaso. Yan na nangyari sa inyo ngayon. Naayos ko po. 5 a.m. Saan po? 5 a.m. Mga ganun. Hindi niya nagagalaw. Nakakaaninaw Sabi namin. siya mata niya nakakaanino. Oo, nakakaaninaw na. Dati blurred yun. Tuesday, Saturday. Hindi ba yan siya ano? Ito, sa channel ko. Sakit talaga ng buti na ng Pilipinas sa Pilipinas. God bless you po, nanay. Likod ng Diyos, si ate po ay sumasakit daw po yung kanang bahagi daw po ng dibdib po niya. Masakit daw po ang pakirot sa ayon po sa kanya at mabigat daw po yung pakiramdam niya lagi. Pero ngayon sa ayon po kay ate, nawala daw po yung kirot, gumaan po yung pakiramdam niya at yung likod daw po niya, yung balakang po niya, 2 months na rin daw po sumasakit. Pero ngayon po sa ayon kay ate, nawala daw po yung sakit, pinagaling po siya ng ating Diyos.
wala na po. Ako po pinagaling ako ni Lord. Tsaka yung nanay ko, habang nag-pray po tayo kanina, ipinag-pray ko din po siya. Alam ko, pinagaling po siya ni Lord. Kasi yung nanay ko po, nadulas. Ngayon po, bumagsak siya, hindi na po siya nakatayo. Kahit po 68 years old na po siya. Tapos ipa-check up namin siya. Sabi po yung doktor, kailangan daw po makala. 100 to 400,000 daw po yung magagastos. So, ayaw, bukod po sa wala kami pera, ayaw din naman po ng nanay ko kasi diabetic po siya. Kaya kanina po habang nagpe-pray po tayo, hindi lang po sa kagalingan ko yung hiniling ko po kay Lord, pati po yung sa nanay ko kasi petrated po siya eh. Kaya alam ko po na pinagaling. Esther, umali, hindi mapasok po. Lord, salamat po na inunan mo kanyang pita, sinasakay na namin. We thank you, Lord, na binawang mo po si Nanay Esther. Hindi niya kailangan ng bakal, hindi niya na kailangan gumaso sa 100,000 hanggang 400,000. Salamat po yung nagalingan niya ngayon. Libre, recently, completely. Siya po'y dinalaw sa nilang tahanan at siya po'y yung pinagaling. All God's people who agree with me, because you believe, say, Amen. God bless you po. Nung si tatay naman po ay bunga po ng PTV4 sa oras ng himala. At ayon po kay tatay, siya po ay 2 beses na pong naoperahan sa kanyang pong prostate cancer. At actual po, meron po siyang urine bag ngayon po sa kanyang kagiliran. At hindi lang po yun, naoperahan din po siya sa kanyang pong almoranas. At bunga po ng operasyon po ito ay nanghina po ng gusto ang kanyang pong katawan. Pero ngayon po, pagkasubaybay po niya sa oras ng himala, sumabay po siya sa inyo pong panalangin. Natanggap niya pong perfectong kagalingan at kompletong kagalingan na ibinigay ng ating pong Diyos na po. Praise God. Kumusta na po kayo ngayon? Ayos na po ang pala. Yung palang close eye, parang bibili. Parang bait ni Jesus din. Pag-cancer na. Pag-cancer. Ano nga ang tao rito? Hindi po ba kagalangan ng simulanan? Kapatapos ko, wala may kagalangan. Dapat po kagalangan habang patapos na tayo, lalo sino po yung nagpagaling sa inyo, tatay? Jesus po! God bless you po. Lingkod ng Diyos, sila po ay hindi po maawat sa kagalangan sa pasasalamat po sa Diyos. Si tatay po ay may 10 months na po nagsasuffer sa stroke. Hindi po siya nakakalakad na wala po ang mga saklay po na ito. Hindi po niya naiunat po yung kanya pong mga paa at yung kanya pong kanang braso po ay hindi po niya na itataas. Pero ngayon po, pagtapos pong manalangin, sabi po niya nakaramdam po siya ng init. Simula po ulo hanggang kanyang talampakan. Ngayon po nakakalakad na po siya na walang saklay na ito. Na itataas at po niya yung kanyang braso. Siya po ay pinagaling ng ating Diyos na buhay. So para saan ito? Dito po pa. Para saan ito? Kaya kasi wala niya. Kaya po yun. Bakit po siya meron ganito? Kasi nga, wala ito. Pag lumakad po siya ito ay malaman na siya po yung bumang. So, kumusta ka na ngayon? Okay na po. Okay naman po. Anong pagbabago nangyari sa'yo? Ito dala-dala mo natin. Opo. So, meron ka ng ganito. Meron po ako nito. Meron pa siya nito. Kanyang hirap yan. So, kumusta ka na ngayon? Nagano po. Nagagalaw mo na to. Opo. Nagano po. Pagka wala yan, hindi ka makakatulog ka. Hindi may pagpagyaman po sa iyo. Gusto mo subukan? Yun po. Sige. Uupo yung weight ng kanyang asawa eh. Naapektuhan mo. Dagang ginalagyan ng mabilis. Kaya palaring talaga ito, pati sapatos dapat tanggal. Kung isa may medyas. Grabe. Ganyan po yan. Hindi, yawan na muna. Huwag na ipasok. Sige. Ganyan po
po yan. Bata pa no? Stroke yan? Ang pagbabago ngayon na wala na po sa dati meron. Dati hindi mo nagagawa yan. Hindi po. Sponsor. ABM. Yan. Galing. Karoon na po siyang umilag. Dati bitbit. Tapos Pilipinas, dati bitbit ito ngayon iniilagan niya na. Kaya hindi mo na ibalik yung sapatos. Gusto mo ba ikabit ito? Renovation. The revenue of the world. Sino nagpagaling siya? Spot. Nakailangan kayo. Kabuya. Paano nyo rin ito na lang? Nung una po, before po siya may stroke, talagang follower niyo po ako sa TV5 po. Nanonood po ako sa inyo. Then, November po, December po, nung nanonood po kami mag-asawa, siya po umiiyak po talaga. Hindi pa po siya nun nakakabangon at nakakadakot. Nag-pray po kami mag-asawa. Sabi ko, Daddy, makakabangon ka, makakalakad ka. Through prayer po, nanonood lang po kami. Hindi sabi ko, Lord, ipagkaloob mo makapanood po kami ng actual. Makita po namin kayo ng kalapitan. Makatid kami sa ganitong gathering. And glory to God ngayon po. Pinagkaloob po ng Lord sa amin. Bigay mo silang makita ito sa kanila. Nagtaas po tayo sa dalawang Ito ng Diyos, si nanay naman po, isang 1 year and 2 months po siyang migraine po. Kanina nakakayaman niya. Kasi laki po ng santol. At bukol sa nakalagay. ito po sa kanya po lalamunan. At ayon po sa katuto po ni nanay, kanina daw po, nung sumasambang kalakang po kayo, at 2 beses yung nabanggit po yung pangalan ng Panginoon, siya po'y bigla pong lumighay. At nung lumighay po siya, sinalat niya po kanyang lalamunan, bigla pong nawala po ang bukol. At dagdag pa po niya, nagtanong po kanyang katabi, sabi po ng kanyang katabi, nanay, ba't bigla pong nawala po ang inyong bukol? Siya po ay pinagaling natin Diyos sa buhay. Dito po yung bumalik na ngayon, sila kayo ng santo. Siya po'y tumigay, bigla ako. Ako ba dito? Parang may Twitter na hindi na matagdala yan. Parang may Twitter na rin siya. Manong God, si ate naman po ay 15 years po may astigmatism. Hindi lang po yun, mahina po ang kanya pong pandinig. Nakaranas din daw po siya ng matagal pong depression and anxiety. Ngayon po, pagkatapos na po sumabay sa inyo pong panalangin kanina, nakaramdaman daw po siya ng kaginhawaan. At ngayon po, sabi po ni ate, siya po ay magaling na at siya po ay malayang-malayang. Gusto ka naman, natin po siya rin. Gusto ka naman. Okay po. Amen. Praise God. Isa pa nga po natin palakpakan ng ating Diyos na buhay na